Sa matagal nating paghihintay ay sa wakas ay nandito na ang latest chapter ng Black Clover kung saan magkakausap na ang magkapatid na Yami at dito na din magpapakita ang bagong anyo ni Yami na isang demon god kung saan nagawa niyang tapusin si Lucius sa isang tira lamang, kaya naman hindi ko na patatagalin pa. Let's go! Sa paglabas nila Ichika sa shadow ni Nak ay masaya silang sinalubong ni Morgan na sabing nandito ko na din aking kapatid, samantalang si Nak ay nagulat naman nang makita niya ang kanyang kambal at ganun na din si Ichika nang makita niya ang kalagayan ni Yami. Wika ni Lucius ay isa raw problema ang anti-magic na bumabalot kila Nak, kung kaya't bilang dating member daw ng Grey Deer ay pagtutulungan daw nilang kalabanin ang ating mga bida. Sa isipan naman ni Nak ay isang paladin at isang clone ni Lucius ang kanilang makakalaban, kung kaya't niyaya niya na ang kanyang mga devils para simulan na ang laban at doon ay ginamit na nga ni Nak ang kanyang mana zone upang ikulong ang dalawa sa kanyang magic at sinabi kay Ichika na siya daw muna ang bahala sa dalawa at gumawa raw si Ichika ng paraan upang maging maayos ang kalagayan ni Yami. Sinuportahan ng shadow ni Nak ang papalaglag na si Yami, samantalang si Yami ay napapamura dahil sa inakala niyang nag-hallucinate na siya sapagkat nakikita niya daw ngayon si Ichika, pero bigla niya ding naramdaman ng ki nito at habang siya ay salo-salo ni Ichika ay sinabi nitong magpakatatag daw ang kanyang kapatid. Tanong naman ni Yami na ano raw ba ang ginagawa ni Ichika sa Clover Kingdom at sagot naman ni Ichika na gamit daw ang magic ng Black Bulls ay nakarating sila sa Clover Kingdom mula sa Land of the Sun. Natuwa naman si Yami dahil buhay pa raw pala si Asta at maganda raw ang pinakita ng Black Bulls, ngunit bigla namang nagsorry si Ichika sa kanyang kapatid dahil pinatay lamang daw ni Yami ang kanilang ama pagkatapos nitong mawala sa tamang katinoan at ang totoo daw palang nagmassacre ng kanilang clan ay walang iba kundi siya mismo. Sinalo daw ni Yami ang kasalanan na si Ichika mismo ang gumawa pagkatapos ay umalis daw ito sa Land of the Sun, kung kaya't habang naluluha ay humingi ito muli ng sorry dahil sa kabila daw ng ginawa ng kanyang kapatid ay nagawa pa daw niyang magalit dito. Sagot naman ni Yami ay hindi na raw kailangan ni Ichika na mag-sorry sa kanya dahil humingi raw siya ng tulong kay Ryu noon at dito ay nagpakita ang nakaraan kung saan nagpapaalaman na ang dalawa at sinabi ni Yami na siya raw ay aalis na at kailangan niya raw maging matatag sa kanyang gagawin at mamumuhay raw siya ayon sa kanyang kagustuhan. Kaya naman sa oras daw na maging shogun na si Ryu ay babalik raw siya upang bisitahin ito balang araw at bilang tugon naman ni Ryu ay maghihintay raw silang dalawa ni Ichika kapag dumating na ang araw na yon. Malubha na ang natamong sugat ni Yami at nagpasalamat kay Ryu dahil muli niyang nakita ang kanyang kapatid at sa isip naman ni Ichika na mamamatay raw si Yami dahil sa lalim ng kanyang sugat, pero bigla din niyang naalala ang binilin sa kanya ni Ryu na sa oras daw ng pangangailangan ay ibigay daw kay Yami ang kanyang hawak-hawak at laking gulat ni Ichika nang makita niya ang Demon Soul Pill na siyang nagdahilan upang patayin niya ang lahat ng kanyang angkan, kaya naman napatanong ito kung bakit daw binigay ni Ryu ang gamot na ito. Kinuha ni Yami ang Demon Soul Pill at tila ba naiintindihan niya na ang balak ni Ryu at sinabing ang ibig daw bang sabihin ni Ryu ay kaya na ni Yami na gamitin ang Demon Soul Pill na ito at sa paglunok niya ng gamot ay nasa kanyang isipan na ang Demon Soul Pill na ito ay hindi raw gumana noon gaya ng sinabi ng kanilang ama, sapagkat ang tunay daw na epekto nito ay hindi pinapalakas ang kagustuhan ng isang taong pumatay, kundi pinagwawala daw nito ang physical abilities ng isang Yami at mawawala daw sa tamang pag-iisip ang iinom nito. Wala daw sa kanilang angka ng nakagawang kontrolin ng kapangyarihang ito at napatanong kung what if ay magawa niyang manatiling buo ang kanyang pag-iisip, samantalang si Ichika ay nagulat dahil tumataas daw ng sobra ang yoryoko ng kanyang kapatid at napapabilis ang kanyang paggaling. Sa kabila nun ay sa mga oras na yun ay nagawa ni Lucius na makatakas sa mana zone ni Nak at sinabing hindi pa raw niya nababati ang kapatid ni Yami kahit na nga raw ba may utang na loob pa siya dito, at pagkatapos niyang mag-hello kay Ichika inatake niya agad ang dalawa at sabay sabing paalam na din sa inyong magkapatid, subalit isang kamay ang nagpakita sa harapan ni Ichika at naisip muli ni Yami na noon daw ay nagawa lamang niyang saluhin ang kasalanang nagawa ni Ichika at dito na nga mga kaibigan nagpakita ang bagong anyo ni Yami na may dalawang sungay na sumisimbolo sa isang demonyo at isang kwintas naman na sumisimbolo sa isang Buddha or God, sabay inatake niya ang clone na si Lucius at nagawang hiwain sa katawan at sinabing ngayon naman daw ay poprotektahan naman daw niya si Ichika na sadyang kinagulat ng babaeng Yami. Ano kaya ang kayang gawin ng bagong anyo ni Yami at ano kaya ang ibig sabihin ni Lucius na may utang na loob pa raw siya kay Ichika na maaaring may kinalaman siya sa pagmassacre ni Ichika sa kanilang angkan, na malaki din talaga ang posibilidad na nakontrol niya ang pag-iisip ng ama ni Ichika
upang gawin ang bagay na yon at nagkaroon na nga ng dahilan si Yami upang pumunta sa Clover Kingdom at magamit ang dark magic nito upang buksan ang pinto ng Underworld. Ngayon ay napagtatagpi-tagpi na natin ng mga impormasyon at nagkakaroon na tayo ng idea kung paano nagumpisa ang plano ni Lucius. Kaya naman sa mga nais malaman ang susunod dito ay huwag kalimutang mag-subscribe at mag-follow sa aking page at mag-iwan na rin kayo ng komento kung tama ba ang opinion ko tungkol sa plano ni Lucius at hanggang dito na lamang. Goodbye!